Pinuntahan ko ang pinakamalaking bato sa kagubatang ito. Na dito napasyahan ko na dito ako mag-relax pagkakataong ito. Napakaganda ng tanawin dito at overlooking pa, kaso napakahirap umakyat dito. Pero pagdating ko sa taas nito, tanggal lahat ng pagod ko kasi napakaganda ng view nito. At hindi lang yan ang magandang gawin dito. Dito na rin ako nag-ihaw-ihaw at dito na rin ako nagkape at naabutan na rin ako ng gabi dito. Maganda ang lugar na to pag umaga, pero pag sapit ng gabi, sari-saring tunog na nakakatakot ang marinig mo dito. Pero huwag kayong mag-alala, tunog lang ito ng mga hayop, sadyang nakakatakot lang pagka di nyo kabisado ang ganitong gubat. Kaya ito na, habang maaga, umakyat na ako para marating ko na ang tuktok ng bato. Ang estimate ko, ang taas ng bundok na to bago makarating sa bato ay 100 meters mula sa baba ito. Kaya ito nga, nagpahinga muna ako bandang kalagitnaan sa sobrang tarik dito at nadulas pa nga ako sa pag-akyat dito. Pero maya-maya lang nakarating na rin ako sa taas kung saan nandoon na yung malaking bato. Pero bago ko naakyat ito ay nagtama muna ako ng sugat. At ito na, umakyat na ako sa tuktok ng batong ito. At ito ang nakita ko, napakagandang tanawin sa itaas nito. At nakita ko rin dito ang kalmadong dagat sa tuktok ng batong ito. At nagbaba na ako at umpisahan ko na ang pagtayo ng aking tent. At doon ako nagtayo ng tent sa ibaba nito kasi delikado sa tuktok ng bato dahil bumabagyo sa pagkakataong ito.
Natapos ko na ang pagtayo ng aking tent, kaya susunod na gawin ko ay kukuha na ako ng 3 bato para magpainit tayo ng tubig at para magkape na tayo. Nagdala na rin ako na sinibak na kahoy kasi sa pagkakataong ito bumabadya ang bagyo. At ito na, kumukulo na ang tubig, may lang kakape na tayo dahil sa malamig sa lugar na to. At binalatan ko na rin ang 3 saging para ihawin, para ito magiging merienda natin sa gubat na to. At ito, luto na ang saging, kaya makamerienda na tayo. At ang sabi ko nga kanina, hindi lang maganda ang tanawin dito, kundi napakasarap mag-relax sa lugar na to. Panay masid ako sa paligid nito kasi papalakas ng hangin at paparating ng ulan sa akin.
Ito na, sumapit na ang dilim ng gubat na to. Kailangan ko na ng ilaw sa paligid ko. Alas 6 na ng gabi, kaya naman nakaramdam na rin ako ng pagod. Maya-maya lang ay magpahinga na tayo. Pero bago ako nagpahinga ay nagmasid-masid muna ako sa bawat paligid nito. At sinabi ko rin kanina, napakaganda pag umaga dito. Pero pagsapit ng gabi, kinakabahan na rin ako. Pero kung ano man mangyari sa akin sa kagubatang ito, nakahanda lang ang sandata ko. At ito, magpahinga na tayo dahil sa sobrang pagod na ang ginawa ko sa kagubatang ito. At sa mga oras na ito ay randam na randam ko na ang papalakas na hangin sa taas ng bundok na to. Kaya naman naglabas muna ako sa akin tent at naglibot-libot pa na ako sa bawat paligid nito. At ito na, sumapit ng alas 9 ng gabi. Kailangan na natin matulog. Sa mga oras na ito ay grabe katahimik. Wala akong marinig kahit isa sa bundok na to. Ang sarap matulog dito dahil napakalamig ang simoy na hangin. At ito nga, biglang lumakas ang hangin, kaya naman nakagising ako nito.
At dito ko na rin narinig ang tunog ng mga hayop na nakakatakot sa gubat na to. Maganda ang lugar na to pag umaga, pero pag sapit ng gabi, sari-saring tunog na nakakatakot ang marinig mo dito. Kaya naman nakagising ako nito at pagtingin ko sa orasan nito ay alas 11:30 na ng gabi. At patay na rin ang apoy ko nito. At natulog ako uli nito kaso naramdaman ko na papatak na ang malakas na ulan. Mga par, naramdaman ko na yung ulan mga par, grabe. Parang pabuhos na yung ulan. Hindi na siguro magpaabot ng alas 12 mga par. Mag-uwi na rin ako mga par kasi baka mabutan ako ng bagyo dito sa taas kasi may bagyo ngayon mga par. Baka maalan ako ng landslide. Mga par, ligpit na ako mga par. At ito na, natapos ko na ang pagligpit ng mga gamit ko. At nagpasya na rin ako na bumaba na ako sa bundok na to. Baka maabutan pa ako ng landslide o bagyo.